Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon paano nga ba makuha ang loob ng ating mga amo. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali actually marami talagang ways na pwedeng makuha ang loob ng ating mga amo. Nandyan yung pagiging efficient natin sa trabaho, tapos pagiging hardworking natin, tapos yung laging nakasmile. Ayaw nila kasi yung parang black face o masyadong seryoso, ayaw nila ng ganon. So ano pa ba, marami pero common kasi yun na syempre pag nagtatrabaho talaga tayo, kailangan natin na ibigay yung 100% pagdating sa trabaho natin. Pero isa lang yung mga advice ko sa inyo, at ito talaga guys ang napansin ko na talaga ng mga based sa aking experience na kailangan mo maging honest talaga. Yan ang isang bagay na wag mo aalisin talaga sa inyo, na dapat una sa lahat maging honest kayo sa inyong amo, kasi yung pagiging masipag, magiging kung ano man kaya ng ibang helper din gawin yan Wala kasi yan sa kung ano man yung tinapos nyo, kung ano man ang kakayanan nyo pagdating sa trabaho. Magaling man kayo magluto, lahat na ng pagiging kaya din ng ibang yan. Merong mga helper na makakagawa ni ng kung paano kayo ng trabaho, pagiging pulido sa trabaho, pagiging maagap pagdating sa trabaho, yung pagising ng ayaw din kasi nila yung mga nalilate or pagdating sa yung sa oras talaga. Yung pag sinabi magising ka ng alas 5, dapat mga 5:50 pa lang nasa nagising ka na, naka-ready ka na, yung ganun. Gusto nila yung mga ganyan na yun, pero kaya rin naman ng ibang mga helper gawin yan. Pero yung pagiging honest talaga sa amo natin, pag yun talaga ang naibigay natin sa mga amo natin, asahan nyo guys, makukuha ninyo ang tiwala ng ating mga amo, kasi ang hirap-hirap makuha ang tiwala ng isang amo guys. Kaya ang kasi doon, kung magiging honest tayo, makukuha natin yung trust ng mga amo, at yun ang number 1 na dapat nyong i-pursue, kumbaga makuha, ganun. Kasi once kasi na magtiwala na yan sila sa atin, yung pagiging kung paano tayo kumilos sa na yan, parang magiging maganda yung samahan nyo, kasi nga may tiwala. Pero kung kahit anong galing nyo magluto, kahit anong lagi kayo nakasmile pero yung loob nila sa inyo wala, yung parang lagi sila nagdududa sa inyo, hindi rin magiging okay yung parang may ilangan factor, ganun. Pero kung makuha nyo yung loob nila, yung may tiwala sila sa inyo, sinasabi ko sa inyo guys, tawag dito, magiging okay talaga yung samahan ninyo. Kasi katulad nung sa akin guys, based lang naman sa experience ko, kasi yan ang isang parang nila yung trust talaga, kasi strangers tayo sa kanila, tapos kumbaga normal yun sa umpisa talaga na hindi higat sila yung magtitiwala sa atin. Although magiging mabait yan sila sa atin, bibigyan tayo ng chance. Tapos dapat guys, wag natin sayangin yung chance na yon. Kung tingin nyo parang alanganin kayong anuhin nyo talaga yung lahat na para makuha ang loob nila guys. Kasi una, susubukan kayo niyan. Marami mga employer na ganyan, susubukan yung tiwala nila sa atin sa pamamagitan. Minsan kung magiging honest tayo sa kanila, madalas nangyayari yan pagdating sa pera. Kung saan lang yung akala mo burara sila, saan lang nila nilalagay yung pera. Minsan sa mga washing machine, pag naglalaba ka, may mga coins yan or something, tapos minsan nakalagay lang yan dyan, tapos iisipin mo, ay ano ba yan, nandito naman yung lagayan ng mga pera, pero bakit yan lang nilalagay, yung ganon. Alam nyo, sinusubukan lang kayo yan. O kaya minsan sa mga lugar na parang akala nyo wala lang, maglalagay lang yan sa mga cabinet o something na guys, sinusubukan lang tayo yan kung nagiging honest tayo, at saka kung makukuha natin yung tiwala nila, ganon. So ako dito guys, sa totoo lang, meron din CCTV dito, may mata din dito sa akin dati. Pero nung 8 months ako, inalis nila yon. So parang natuwa ako, na-appreciate ko talaga ng sobra, kaya hindi talaga ako gumagawa ng mga bagay na alam ko na masisira ko talaga yung trust nila. Kaya kahit wala sila, ganun. Kaya alam ko talaga yung limitation ko. Especially guys, lagi yung tatandaan kung ano yung nakalagay sa kontrata nyo. Sundin nyo talaga yun guys, ha.
Tapos, yun lang yung ano ko talaga guys, kunin nyo yung tiwala nila, maging honest kayo, yun ang number one yung aralin, yung maging honest talaga kayo sa kanila para makuha yung tiwala nila, para ma-build yung trust, kasi ang trust hindi agad-agad nila binibigay yan guys. So yun, ngayon nga natuwa ako kasi kakatapos lang ng aking, iti-share ko lang yung experience ko, kakatapos lang ng aking schooling. So yun, tapos na siya. So dati kasi once a month lang talaga yung day off ko. Tapos nakiusap lang ako sa kanila na kung pwede ako mag twice a month para makapag-aral ako. So natuwa naman sila kasi nga may goal ako sa buhay, hindi lang parang pag nagde-day off ano lang siya, dyan lang, yung ganon. So tapos nung nalaman nila na every week iba-iba yung tawag doon, tinatakel. So sila na yung nagsuggest sa akin na every week na ako mag-day off, which is talagang natuwa ako kasi nga minsan kasi may mga part dun sa ano na although meron namang pwede naman namin mo siya, yung may makeup class ka, yung parang ganun. So, pwede naman yung ganun, pero kasi iba talaga din na on the spot mo siyang aaralin, yung ganun talaga siya. So, yun, pinayagan nila ako mag every week. Eh, ngayon tapos na yung ano ko, yung studies ko. So, dapat yun ang mangyayari is back to normal ako kasi back to once a month ang day off ko. Pero yun nga kagabi, nagsabi yung amo kong babae na alam nila, nararamdaman din siguro nila, gusto ko din talaga na mag-day off ng 4 na beses sa isang buwan, at sabi nila sa akin, ano nila na ganun. So, pinagbigyan nila ako na mag-day off na ng every week. So, yan, laking tuwa ko kasi guys, dito naman kasi talaga, advice ko lang din sa inyo, oo, nandito tayo para maghanap ng pera. Kasi nga siya, syempre, every day off, diba? Pag hindi mo dinay offan yan, pag binayaran nila yan, although, kailangan mo mag-day off sa beses talaga sa isang buwan, hindi yung pwedeng bayaran ng employer. Yun talagang batas dito. Kailangan may isang beses sa isang buwan ka na mag-day off, yung mga helper dito, which is good. Tawag dito, iba pa rin po kasi talaga kung every week or kahit man lang twice a month ka na nasa labas, na-enjoy mo yung buhay mo dito sa Singapore, hindi yung parang nag-work ka na tapos parang stress ka na, di ba, sa trabaho, toxic na masyado, tapos syempre gusto mo rin naman magliwaliw, ganun. So kaya kung ako sa inyo, kung nagpapala kayo, nasa Pinas pa lang kayo, nagbabala kayo mag-apply dito sa Singapore, try nyong piliin yung at least kahit may 2 beses na day off sa isang buwan para mas ma-enjoy nyo naman yung ano, kasi hindi naman tayo whole day nasa labas, may oras lang tayo kasi minsan may mga employer na nagbibigay ng curfew. So yun, kaya dapat kung ako sa inyo, kasi yung pera na yan guys, naman kikitain naman din natin yan. So yung experience, yung yung parang stress reliever natin kasi nga ganun, nasa almost all of our life na nandito tayo sa nasa Singapore, nasa loob lang tayo ng bahay. So minsan naman, mas maganda talaga na i-explore mo rin yung ganda ng beauty ng Singapore. So mas maganda rin talaga na kahit 2 beses sa isang buwan, or mas maganda talaga every week, yung mag-day off ka ganun. Kasi yun ang inaano ko ngayon, parang yun yung treasure ko ngayon, na hindi na ako nakabase sa magkano yung sasahurin ko. Bali, ang inaano ko na lang is yung experience ko, yung parang pagdating ng time na kasi hanggang next year na lang ako tapos na yung kontrata ko. So parang ko na at least nagawa ko to sa Singapore, at least na-experience ko itong moment na to dito sa Singapore, kasi hindi sa lahat ng oras o lifetime tayo nandito nagtatrabaho, uwi at uwi tayo ng Pinas. So at least yung experience na natin yung ganda ng Singapore, diba? Na-explore natin sila ay yung bansa na to. So yun, at least nagtatrabaho man tayo pero enjoy din naman tayo. So yun lang guys, sana yung mga baguhan na helper dito, at subukan nyo po talaga na makuha ang loob ng ating mga amo. Maging honest lang po tayo para makuha natin ang tiwala nila. Yun talagang pinaka-importante para sa akin. Kasi yung pagiging magaling sa trabaho, kahit sinong helper, kaya din naman gawin yan. Pagiging magluto, magaling makisama, lang yan. Pero yung tiwala talaga guys, iba talaga pag nakuha nyo yung tiwala ng amo nyo. Yun ang ating first talaga na dapat na maggawin nyo. Yun.